Grabe, sobrang tagal naman bago tayo makapag-video at makapag-voice over nito, guys. Ang dami na nga nangyari sa amin dito sa Maynila na parang hindi ko talaga makakalimutan. Katulad na lang talaga ng pagsasalita ng Tagalog kapag makaharap tayo sa mga tao na Tagalog yung salita. At ako, para talagang fluent tayo mag-Tagalog. Pero kapag tayo na lang, iwan ko lang talaga, tignan nyo naman. Kaya nga minsan sabi ko ayaw ko talaga mag-voice over kasi para talagang matigas yung Tagalog natin. Pero may mga tao talaga na nagsasabi na mag-Tagalog daw tayo para yung iba na makanood ng video natin is maintindihan nila. Bumili nga pala ako dyan ng 3 pirasong mansanas, halagang 50 pesos. Pero sabi ko nga, upo muna ako dito sa tabi ng Kambal Church na tinatawag nila kasi medyo maaga pa naman. At may nakita nga pala ako dito na nag-aayos ng mga or nagkakabit ng mga dekorasyon nila dahil magpe-festa daw dito ngayong December. Kakaiba daw yung festa nila dito i-compare dyan sa atin sa probinsya na kapag mayroong festa sa atin is kumukuha tayo ng mga sound system na para pang service at may pabaili tayo or pasayaw tayo. Pero dito, simple lang. Pero hindi ko pa alam kung ano yung tinatawag nila na simple pero hindi daw kagaya sa probinsya na may pasayaw-sayaw. Alam nyo ba guys, nung pumunta ako dito sa Maynila, nagulat talaga ako sa mga tao dito. Mayroong bata, matanda, na nanglilimos talaga sa kalye. Minsan makikita mo talaga na natutulog lang sa kalye, yung mga bata, yung mag-asawa, yung couple. Hindi ko alam kung saan, sabi nga nila daw, taga-probinsya daw yung iba na pumunta dito sa Maynila, maghanap ng trabaho, ang ending, hindi sila nakapaghanap ng maayos na trabaho, kaya walang pera. Kaya ayun, yung kalabasan nila is nanglilimos lang sila para makakain. May na-encounter nga kami dito before na isang nanay at saka isang bata na babae na nanghihingi sila ng tulong dahil daw wala silang pamasahe pa uwi. Tinanong naman namin kung magkano yung pamasahe nila is nasa 200 daw. Grabe guys. Sabi kasi nila marami daw dito manluloko na tao na ginagamit yung mga bata nila, yung anak nila, yung apo nila ginagamit nila para daw makapanghingi ng pera para makakain. Kaya ayun, naawa kami doon sa maglola na yon, lalo pat gabi na at may kasama siyang bata na babae. Kaya ayun, binigyan namin siya ng 70 pesos para pangdagdag sa kung sino yung makapagbigay sa kanya. Tinignan namin siya noon kung tama ba yung panghingi niya. Nako, nakita namin guys na yung pera na ibinigay namin is pinasok nila doon sa isang plastic at tinabi nila at nanghingi ulit sila. Grabe guys, feeling ko talaga ang dami na nilang nahingi na pera. Hindi ko alam, sabi nila ang dami talaga manluloko dito sa Maynila para lang talaga makakain at minsan ginagamit nila yung mga apo nila, yung mga batang maliliit para lang talaga makakain. At yung nadaanan pala natin na pumipila is yun yung mga homeless dito na nanghihingi ng mga pagkain para lang may pantawid sa pang-araw-araw. Sobrang dami nila minsan dyan na nakapila guys. By the way, bibili nga muna tayo ng bigas na 4 na kilo kasi paubos na yung bigas natin. Yung 53 nga pala yung binibili namin na bigas dito kasi masarap siya kapag nasaing mo na, mabango siya. At pagkatapos nyan, umalis na tayo dahil ihatid muna natin yung pinamili natin sa ating bahay. Masyado nga makulimlim yung panahon dyan na parang uulan siya. Mahirap pa naman kapag umulan dito at tumaas yung tubig dahil nababahaan tayo dito. Ito lang kasi ako naka-experience ng baha na wala kaming matulugan dahil tumaas yung tubig. Pero alam nyo ba guys, kahit ganun na tumaas yung tubig, pero yung mga tao dito talagang walang pakialam dahil sobrang dumi talaga ng tubig baha. Pero yung iba, naku, naliligo pa talaga sa baha. Ayaw ko nga sana noon na mabasa ng tubig baha dahil sobra talagang dumi. May mga daga, may mga ipis, lahat na lang. May mga dumi ng tao na lumulutang. Pero no choice tayo guys kasi nasa ground floor tayo. Doon ko lang talaga na experience na ang mga tao dito sa Maynila talagang walang pakialam. Mga bata, matanda, naku, naliligo talaga sa tubig baha kahit may mga daga na nakalutang, may mga dumi ng tao, aso, hayop, lahat na lang, pero walang pakialam. Diyos ko. Feeling ko talaga, yun yung pinaka-happiest moment nila na nakaligo sila sa tubig baha. Kaya nga ang dami nagkakasakit dito na tuberculosis dahil doon sa ihi ng daga. Alam niyo ba guys, pagkatapos ng baha na yon is nagkasakit tayo. Nagkaroon tayo noon ng sipon, ubo at saka nilagnat din ako noon dahil sobrang baho talaga dito, yung lalo pat dito bumabagsak lahat sa baba yung tubig galing sa taas kasi nasa ground floor tayo. By the way, nandito na pala tayo sa unit natin at binuksan ko na nga pala yung
room namin para maipasok itong mga napamili natin. Wala nga pala tayong gagawin ngayon at dahil mag-isa lang tayo dito kaya nakapag-video tayo. May mga nagtatanong nga sa akin or sa amin na kung kailan daw kami uuwi. Nako guys, parang kailan lang nga kami dito tapos pa-uuwi na naman kami. Sabi nga namin hindi pa kami uuwi dahil hindi pa nga kami nakapag-ipon dito ng marami. Pero ang sabi din naman nila okay lang yan kasi mas madali daw yung pera dito pero mas madali din mauubos. Nabibili kasi ang lahat dito kaya hindi ka talaga makapag-ipon dito. Makapag-ipon ka pero konti lang. Unless kung malaki yung sahod mo dito is makapag-ipon ka talaga pero kapag gaano makalaki yung kita mo is ganun din kalaki yung magagastos mo talaga dito dahil sa mga bilihin. Compare mo yung Maynila at saka probinsya, mas pipiliin ko talaga ang probinsya. Kasi dito sa Maynila sobrang mahal ang bilihin. Tapos dyan sa probinsya yung mga nabibili natin dito na sobrang mahal na gulay dyan sa atin is na minsan inaapakala natin, binibigay na lang natin na libre, walang bayad. Nako, Diyos ko, pero dito sa Maynila, iwan ko lang talaga yung 3 piraso na tangkay ng dahon sili. Ay nako, 15 pesos talaga yun, 5 piso bawat tangkay. Yung masaklap pa is hindi na siya fresh, yung halata talaga nalanta na siya, na ilang araw na talaga siyang naka-standby. Kakain ka nga ng gulay, pero nako, ang lanta naman, na parang wala namang sustansya talaga kasi parang tumatanggal na nga, umaalis na nga yung dahon ng sili or ng malunggay sa tangkay niya. By the way, kakain muna tayo ng mansanas na yan na binili natin. Alam nyo ba guys na kapag kumain or mamili kayo ng mansanas, yung pipiliin niya is yung may guhit na ganyan, yung parang may line siya sa kanyang balat kasi ayan daw yung matamis. Kasi i-compare mo doon sa parang may polka dots na maliliit na parang tuldok-tuldok is hindi daw yun matamis. Kaya nung na-try ko ito, agad akong bumili nung nakita ko to sa video, bumili ka agad ako at sakto talagang matamis talaga siya. Mas mainam pa rin talaga kapag may kaalaman tayo pagdating sa mga bilihin kasi nung nakaraan yung binibili ko is yung pulang-pula talaga yung pinipili ko. Pero ngayon na alam ko na yung matamis naman sana is yung may guhit, kaya ayun yung binili ko. Sobrang matamis naman talaga siya, hindi siya joke, totoo lang. Naku, napahaba na pala yung kwentuhan natin guys. So siya, sige, hanggang dito na lang muna. See you sa next vlog. Thank you for watching. Bye!